Nakatayo ako sa harap ng isang malaking salamin. Ang buong paligid ko ay puti. Puti ang sahig, puti ang mga pader at puti ang damit na suot ko. Pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang panaginip. Ang wedding gown na ito ang katuparan ng lahat. Ang tela ay malambot at dumadampi sa aking balat. Ang bawat burda ay tila may sariling kwento. Ang mga maliliit na perlas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa bawat paggalaw ko tila may sariling musika ang damit. Ito na iyon. Ito na ang simula ng lahat. Clara, anak, umayos ka nang tayo, sabi ng isang boses na pamilyar. Ang boses na iyon ang gumising sa akin mula sa panaginip. Boses ni nanay, si Elena. Lumingon ako sa kanya. Nakaupo siya sa isang maliit na sofa sa sulok. Ang kanyang mga mata ay matalim, sinusuri ang bawat pulgada ng aking anyo. Maganda pero parang may kulang, sabi niya habang nakakunot ang noo. Hindi ba masyadong simple ang disenyo sa likod? Lumapit ang designer, isang babaeng may malumanay na ngiti. Ma'am Elena, yan po ang pinili ni Clara. Classic and elegant po ang peg niya. Ngumiti ako sa salamin. Ito mismo ang gusto ko. Simple, malinis, pero para kay nanay ang simple ay katumbas ng pagkukulang. Gusto ko sana ng mas maraming beads o baka pwedeng lagyan ng mas mahabang belo. Hindi ako ang kausap niya, kundi ang designer. Para bang ang opinyon ko ay hangin lamang sa silid na iyon. Nanay, gusto ko po talaga, tumahina akong sabi. Ito po yung pinangarap ko. Tumingin siya sa akin at sa isang saglit lumambot ang kanyang mukha. Alam ko, anak. Gusto ko lang na sa araw ng kasal mo, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Walang kapantay. Sa mga salitang iyon, nawala ang kaunting inis sa aking dibdib. Pagmamahal lang naman ang dahilan niya. Iyon ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Maya-maya bumukas ang pinto ng fitting room. Si Marco, ang lalaking pakakasalan ko. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang ngiting nakakatunaw. Napangiti rin ako. Sa kanya nawawala ang lahat ng agam-agam. Siya ang aking kapayapaan. Wow, sabi niya habang dahan-dahang lumalapit. Mahal, you look perfect. Hinawakan niya ang aking kamay at hinalikan ito. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Sa harap niya, ako ang pinakamagandang babae sa mundo. Walang kulang, walang mali. Salamat, mahal, bulong ko. Tumingin si Marco kay nanay. Tita, ang galing ninyong pumili para kay Clara. Nagliwanag ang mukha ni nanay sa papuri. Siyempre naman, alam ko ang babagay sa anak ko. Napabuntong hininga na lang ako sa isip ko. Hindi na ako umimik. Hinayaan ko na lang na isipin ni Marco na si nanay ang pumili nito para wala ng gulo, para masaya ang lahat. Ganoon naman palagi. Sa biyahe pauwi si nanay ang walang tigil sa pagsasalita. Yung mga bulaklak dapat puting rosas lang, walang ibang kulay. Yung tablecloth dapat off-white, hindi beige. At yung cake, Marco, nasabi ko na sa'yo, di ba? Ayoko ng chocolate. Vanilla dapat. Nakasandal ang ulo ko sa bintana ng kotse. Si Marco ang nagmamaneho at si nanay ang nasa passenger seat. Ako nasa likod. Taga-tango. Taga-sang-ayon. Opo, tita. Nasabihan ko na po ang supplier, sagot ni Marco puno ng pasensya. Gusto po natin na maging perpekto ang lahat para sa araw ni Clara. Nating pagtatama ni nanay para sa araw nila. Pero ang dating sa akin ay iba. Tumingin ako sa salamin sa harap. Nakita ko ang mga mata ni nanay na sumusulyap kay Marco. May kakaibang kislap doon na hindi ko maintindihan. Pagdating sa bahay, bumuhos ang lahat ng detalye ng kasal. Ang sala namin ay puno ng mga sample ng imbitasyon, mga tela at mga litrato. Para itong naging headquarters ng isang malaking proyekto. Ang proyekto ang perpektong kasal ni Clara. Ang project manager si Nanay Elena. Clara itong disenyo ng imbitasyon. Mas gusto ko ito, sabi ni nanay, hawak ang isang card na may komplikadong disenyo. Pero nay, mas simple po yung pinili namin ni Marco.
Kinuha ko ang isa pang imbitasyon, simple lang ang pagkakasulat. Ito po, mas malinis tingnan. Tiningnan niya ito na parang may dumi. Anak, ang kasal ay minsan lang sa buhay. Dapat, bongga. Huwag kang magtipid. Hindi naman po sa pagtitipid. Ito po talaga ang style namin. Lumingon siya kay Marco na kararating lang mula sa pagparada ng sasakyan. Marco, ikaw, alin ang mas gusto mo dito? Alam ko na ang isasagot niya bago pa man niya buksan ang kanyang bibig. Kinuha ni Marco ang dalawang imbitasyon. Tiningnan niya ang isa tapos ang isa pa. Ngumiti siya kay nanay. Maganda nga po itong pinili ninyo, tita. Mas mukhang enggrande. Tumingin siya sa akin at kumindat. Konting bagay lang naman yan, mahal. Ang importante, ikakasal tayo. Hinawakan niya ang baywang ko at niyakap ako. Sa mga bisig niya dapat ay panatag ako. Pero may isang maliit na tinik na tumusok sa puso ko. Bakit parang hindi na ito ang kasal ko? Bakit parang isa na lang akong manunood sa sarili kong kwento? Lahat ng desisyon, maliit man o malaki, dumadaan muna kay nanay. At si Marco, ang kakampi ko sana, ay laging nasa panig niya. Para hindi na magtampo si nanay mo, lagi niyang bulong sa akin. Alam mo naman, mahal ka lang yan. Isang gabi habang nag-uusap kami ni Marco sa telepono, sinubukan kong ipaliwanag. Mahal, pakiramdam ko kasi nasasapawan na ako ni nanay. Hindi ko na nararamdaman na kasal natin to. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. Clara, stress lang yan. Pre-wedding jitters, sabi niya sa malumanay na boses. Gusto lang ni tita na maging aalalahanin ang araw na to. Para sa'yo rin naman lahat ng ginagawa niya. Pero paano naman yung gusto ko, tanong ko halos pabulong na. Hindi ba yun mahalaga? Siyempre mahalaga, mabilis niyang sagot. Pero isipin mo na lang, regalo na natin to sa kanya. Ang mag-organize ng kasal ng nag-iisa niyang anak. Malapit na, mahal. Konting tiis na lang. Pagkatapos ng kasal tayo na ang masusunod sa lahat. Ang mga salita niya ay parang gamot na pampakalma. Pinili kong maniwala. Pinili kong umasa. Pinagpatuloy namin ang mga paghahanda. Food tasting. Pumili ako ng fusion cuisine. Pero sabi ni nanay, hindi yan magugustuhan ng mga bisita. Dapat tradisyonal na Filipino food. Sumang-ayon si Marco. Tama si tita. Mas safe yun. Pumili ako ng banda na tumutugtog ng mga modernong kanta. Sabi ni nanay, dapat may ballad singer. Mas romantic. Sumang-ayon si Marco. Magandang ideya yan, tita, para sa mga matatanda. Unti-unti ang kasal na pinangarap ko ay nag-iiba ng anyo. Nagiging salamin ito ng mga kagustuhan ni nanay. Ang bawat detalye ay may pirma niya. Ako, ang bride, ay nagiging bisita na lamang. Isang importanteng bisita, oo, pero bisita pa rin. Minsan, sinusubukan kong magmatigas. Nanay, ito na po ang final. Napagdesisyonan na namin ni Marco. Titingin siya sa akin na may halong lungkot at pagtatampo. Ganoon ba? Akala ko ba mahalaga ang opinyon ko sa'yo? Naisip ko lang naman kung ano ang pinakamabuti para sa'yo. At doon bibigay na naman ako. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay mas mabigat kaysa sa aking mga kagustuhan. Paano ko matitiis ang nag-iisang magulang ko? Isang byuda na ibinuhos ang buong buhay niya para sa akin. Kaya't muli ako ang magpaparaya. Naglalakad kami ni Marco isang hapon sa parke. Ito ang mga sandaling ninanakaw namin para sa aming dalawa lang. Walang nanay, walang wedding planner, walang stress. Hawak niya ang kamay ko habang pinapanood namin ang paglubog ng araw. Excited ka na ba, tanong niya habang hinahaplos ang aking buhok. Tumango ako at isinandal ang ulo ko sa kanyang balikat. Sobra, sagot ko. Excited na akong maging Mrs. Reyes. Excited na akong gumising sa tabi mo araw-araw. Hinalikan niya ako sa noo. Ako rin, mahal. Ako rin, sabi niya. Pagkatapos ng lahat ng ito, sa wakas magiging atin na ang mundo. Sa mga sandaling iyon, lahat ay tama. Lahat ay perpekto. Siya ang pangarap ko. Ang buhay na ito, kasama siya. Kaya tiniis ko ang lahat.
ang mga maliliit na abala, ang mga nasasagasaang gusto. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, siya ang naghihintay. Mahal kita, Marco, sabi ko. Mas mahal kita. Clara, sagot niya. Pinaniwalaan ko iyon. Pinaniwalaan ko iyon ng buong puso at kaluluwa ko. Iyon ang naging panangga ko sa lahat ng pagdududa. Habang papalapit ang araw ng kasal, lalong tumitindi ang pagiging abala ng lahat, lalo na si nanay at si Marco. Palagi silang may inaasikaso para sa kasal. Marco, samahan mo ako sa supplier ng mga ilaw. Marco, kailangan nating i-double check ang reservation sa hotel. Minsan pakiramdam ko ay mas madalas pa silang magkausap kaysa sa aming dalawa. Busy lang talaga, mahal, sabi ni Marco nang minsan kong itanong. Ayaw ni tita na may maging palpak. Perfectionist, alam mo na. Tumango na lang ako. Ano pa nga ba ang sasabihin ko? Isang linggo bago ang kasal, nag-usap kami ni Lola Imelda, ang nanay ni nanay. Pumunta siya sa bahay para tumulong. Nakita niya ang lahat ng nangyayari. Ang pagkaabala ni Elena. Ang pagsunod ni Marco. Ang pananahimik ko. Habang nagtutupi kami ng mga souvenir, kinausap niya ako ng kamilang. Apo, masaya ka ba talaga? Tanong niya, hindi nakatingin sa akin. Nagulat ako sa tanong. Opo naman, Lola, ikakasal na po ako. Hindi yan ang tinatanong ko, sabi niya. At ngayon ay tumingin na sa aking mga mata. Ang tinatanong ko ay kung masaya ka sa nangyayari ngayon, sa mga paghahandang ito. Natahimik ako. Hindi ko alam ang isasagot. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang balat niya ay kulubot ngunit mainit. Ang kasal ay para sa dalawang tao. Sa inyo ni Marco, sabi niya. Hindi ito dapat maging entablado para sa pangarap ng ibang tao. Tandaan mo, Clara, ang boses mo ang pinakamahalaga sa lahat. Ang mga salita ni Lola ay tumagos sa akin. Pero huli na ang lahat. Isang linggo na lang. Ano pang magagawa ko? Ayokong gumawa ng gulo. Ayokong masira ang perpektong pangarap na ito. Kaya ngumiti ako kay Lola. Isang pilit na ngiti. Okay lang po ako, La. Stress lang po ito. Salamat po sa pag-aalala. Tinitigan niya ako ng matagal na parang nakikita niya ang lahat ng nasa isip ko. Pagkatapos ay tumango siya ng marahan at bumalik sa pagtupi. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang idlip. Fitting, meetings, phone calls. Ako ay isang katawan na gumagalaw ayon sa utos. Ang isip ko ay nakatuon na lang sa huling araw. Sa araw na tatayo ako sa altar kaharap si Marco. Sa araw na matatapos na ang lahat ng ito. Naniwala ako na ang lahat ng pagpaparaya ko ay may kapalit. Ang kapalit ay isang masayang pagsasama habang buhay. Iyon ang kwentong binuo ko sa aking isipan. Isang magandang kwento. Isang perpektong kwento. Hindi ko alam na ang kwentong iyon ay isang napakagandang kasinungalingan. At ang pinakamasakit na bahagi, ako mismo ang may akda nito. Ako ang pumayag na paniwalaan ang bawat salita, bawat kilos, bawat ngiti. Dahil mas madaling mabuhay sa isang perpektong panaginip kaysa harapin ang isang magulong katotohanan. 3 araw na lang bago ang kasal, ang bahay namin ay parang isang istasyon ng tren. Papasok at palabas ang mga tao, mga kamag-anak, mga supplier, mga kaibigan. Ang bawat sulok ay may kausap. Ang bawat telepono ay tumutunog. Sa gitna ng lahat ng ito, hinahanap ko ang kapayapaan. Hinahanap ko si Marco. Gabi na. Dapat ay kanina pa siyang dumating para sa aming huling dinner bago kami pagbawalan na magkita. Pero tumawag siya. May urgent client meeting daw. Pasensya ka na, mahal. Babawi ako, promise. Naiintindihan ko naman. Bahagi ito ng buhay ng isang arkitekto, kaya't umupo na lang ako sa sala kasama si nanay at lola na nanonood ng TV. Hindi pa ba uuwi si Marco? Tanong ni nanay, hindi inaalis ang tingin sa screen. May meeting pa po, sagot ko. Yung sa V. L Tower.
Mabuti naman at nakuha niya yon. Malaking proyekto yon. Napatigil ako sa pagsubo ng popcorn. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Paano niyo po nalaman hindi siya lumingon? Nabasa ko sa planner niya. Naiwan niya dito noong isang araw. Isang simple at lohikal na paliwanag. Pero may isang bagay sa loob ko ang hindi mapakali. Hindi nabanggit sa akin ni Marco ang pangalan ng kliyente. Ang sabi niya lang, confidential pa daw. Pinilit kong alisin iyon sa isip ko. Nag-overthink lang ako. Gawa lang ito ng pagod at stress. Tama, stress lang to. Kinabukasan, mas naging abala. Ako si nanay, at ang mga pinsan ko ay abala sa pag-aayos ng mga wedding favor. Isang kahon ng pasasalamat para sa bawat bisita. Biglang tumayo si nanay. Naku, yung sound system para sa reception. Nakalimutan kong i-confirm. Tatawagan ko po ang coordinator na ialok ko. Wag na anak, mas mabuting puntahan na mismo para masigurado, sabi niya habang kinukuha ang kanyang bag. Marco, samahan mo ako. Mas alam mo ang mga technical na bagay na yan. Kakaupo lang ni Marco galing sa pagbili ng merienda. Tumingin siya sa akin na parang humihingi ng permiso. Ngumiti ako. Sige na mahal, para matapos na yan. Gusto kong sumama, pero ang tingin ni nanay ay malinaw. Ito ay lakad nilang dalawa. Saglit lang kami mahal, sabi ni Marco, at hinalikan ako sa pisngi. Umalis sila. 1 oras, 2 oras, 3 oras. Wala pa rin sila. Tinawagan ko ang telepono ni Marco. Hindi sinasagot. Tinawagan ko si nanay. Ganoon din. Nag-umpisa na akong kabahan. Paano kung naaksidente sila? Paano kung may nangyaring masama? Huminahon ka, apo, sabi ni Lola Imelda. Hinahaplos ang likod ko. Baka na-traffic lang. Sinubukan kong maniwala doon. Pero ang traffic mula Mandaluyong hanggang sa supplier sa Quezon City aabutin ba ng 4 na oras balikan? Nang sa wakas ay bumukas ang pinto para akong nabunutan ng tinik. Pumasok sila parehong nakangiti, may dalang mga paper bag. Pasensya na. Na-late kami, sabi ni nanay na parang walang nangyari. Dumaan na rin kami sa mall para bilhin ang mga sapatos na isusuot ko. Ipinakita niya ang isang mamahaling kahon. At ikaw naman mahal, sabi ni Marco, inaabot sa akin ang isang bag. Dahil alam kong stress ka na binilhan kita ng paborito mong cheesecake. Yumakap siya sa akin. Sorry na ha, ang amoy ng pabango niya ay pamilyar. Pero may halong ibang amoy. Amoy ng pabango ng babae. Amoy ng pabango ni nanay. Salamat, sabi ko, pinipilit ngumiti. Ang kaba ko ay napalitan ng ibang pakiramdam. Isang pakiramdam na hindi ko gustong pangalanan. Pakiramdam na pinagtutulungan nila akong iwanan. Pakiramdam na may sarili silang mundo kung saan hindi ako kasali. Itinapon ko ulit ang isiping iyon sa malayong lugar. Clara, tigilan mo. Na yan, sabi ko sa sarili ko. Ina mo yan. Fiancé mo yan. Huwag kang mag-isip ng masama. Kinain ko ang cheesecake. Matamis. Pero may pait na naiwan sa dila ko. Ang pinakamatinding dagok ay dumating isang gabi 2 araw bago ang kasal. Nasa kwarto ako kausap ang best friend kong si Andres sa video call. Siya ang official photographer ng kasal namin. Bessie, relax ka lang ha. Huwag kang magpa-stress. Bawal pumangit ang bride biro niya. Napangiti ako. Siya lang ang nakakapagpagaan ng loob ko. Salamat, Andres. Kinakabahan lang talaga ako. Normal yan. Basta isipin mo in 2 days, Mrs. Reyes ka na. Nagpaalam na kami sa isa't isa. Nakahiga ako sa kama nang marinig ko ang boses ni Marco sa labas ng kwarto ko. Nasa telepono siya. Akala siguro niya ay tulog na ako. Dahil medyo nakaawang ang pinto, naririnig ko ang bawat salita niya. Ang boses niya ay hindi masaya. Tila may tensyon. Hindi pwede ngayon. Sabi niya mahina pero malinaw. Alam mo namang nandito siya sa kabilang kwarto.
Napatigil ako sa paghinga. Sino ang kausap niya? Oo, naiintindihan ko pagpapatuloy niya. Pero kailangan nating mag-ingat. Masela ng mga susunod na araw. Sige na, ibababa ko na to. Baka marinig pa tayo. Narinig ko ang pag-click ng telepono. Ang puso ko ay kumakarera. Anong ibig sabihin noon? Tumayo ako at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakita ko siya sa pasilyo, nakatalikod hawak ang kanyang ulo. Mukha siyang balisa. Sa kabilang dulo ng pasilyo ang pinto ng kwarto ni nanay ay bahagyang bumukas at sumara rin agad. Isang kuryente ang dumaloy sa buong katawan ko. Hindi maaari. Mahal, tawag ko. Nagulat siya at humarap sa akin. Ang pagkabalisa sa kanyang mukha ay agad napalitan ng isang ngiti, isang pilit na ngiti. Oh, gising ka pa pala, mahal. Sino yung kausap mo? Diretsahan kong tanong. Hindi siya nakasagot agad. Yun ba? Yung pinsan ko, si Leo. Humihingi ng tulong sa pera. Bakit parang kailangan yung mag-ingat? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nagkamot siya ng ulo. Alam mo naman yon. Ayaw niyang malaman ng asawa niya. Gulo sa pamilya. Ayokong madamay ka pa. Ang paliwanag ay mabilis. Masyadong mabilis. Parang inihanda. Tinitigan ko siya sa mata, hinahanap ang katotohanan. Pero ang nakita ko lang ay ang sarili kong refleksyon, isang babaeng pagod at puno ng pagdududa. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni nanay. Lumabas siya, suot ang kanyang robe. Anong gulo to? Gabi na Tumingin siya sa amin ni Marco. Clara, may problema ba? Wala po, tita, mabilis na sagot ni Marco. Napag-usapan lang namin yung sorpresang regalo para sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Anong regalo? Ngumiti si nanay. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kayo talagang mga bata kayo. Sinasabi ko na nga ba, may binabalak kayo. Lumapit siya at hinaplos ang pisngin ni Marco. Huwag niyo na akong masyadong isipin. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Matulog ka na, anak. Kailangan mo ng beauty rest. Baka magka-eye bags ka niyan. Pumasok siya ulit sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Naiwan kami ni Marco sa pasilyo sa isang nakakabinging katahimikan. Niyakap niya ako. Tingnan mo, nag-aalala ka, kaagad bulong niya sa aking tainga. Surpresa sana namin yan sa'yo ni tita. Isang painting ng pamilya. Ikaw, ako at siya. Ipapakita sana namin sa reception. Kaya kami palaging wala kasi palihim kaming nagpo-post sa pintor. Ang paliwanag ay perpekto. Tinahi nito ang lahat ng butas. Ang mga pag-alis nila. Ang mga lihim na tawag. Dapat akong maniwala. Dapat akong makaramdam ng saya. Pero bakit ang pakiramdam ko ay lalo lang akong nalunod sa kasinungalingan? Naramdaman ko ang pagkakasala. Nagduda ako sa kanila. Niyakap ko siya pabalik. Sorry, mahal. Pagod lang siguro ako. Okay lang, sabi niya. Matulog ka na. I love you. I love you too, sagot ko. Pumasok ako sa kwarto at isinara ang pinto. Sumandal ako dito at doon na bumagsak ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Umiyak ako hindi dahil sa sakit kundi dahil sa galit sa sarili ko. Bakit ako nagiging ganito? Isang praning na nobya. Sinusira ko ang dapat sanay pinakamasayang mga araw ng buhay ko. Kinabukasan, mas pinilit kong maging masaya. Pinilit kong kalimutan ang lahat ng duda. Ngumiti ako. Tumawa ako. Nakiisa ako. Nagpanggap akong lahat ay perpekto. Pero ang mga lamat sa salamin ay nandoon na. Hindi na sila mabubura. Sa araw ng aming final wedding rehearsal, pumunta kami sa Tagaytay. Ang ganda ng lugar. Ang sariwa ng hangin. Lahat ay ayon sa plano ni nanay. Habang naglalakad ako papunta sa maliit na kapilya sa hardin, kinausap ako ni Lola Imelda. Mag-isa lang kami naiwan sa likuran. Apo, sabi niya sa mahinang boses. May bumabagabag ba sa'yo? Hindi ako sumagot.
Tumingin lang ako sa malayo sa lawa ng Taal. Nakikita ko sa mga mata mo pagpapatuloy niya. Ang isang bahay na maganda sa labas ay walang silbi kung ang mga haligi nito ay mahina na. Huminga siya ng malalim. Hindi ako bulag, Clara. Nakikita ko sila. Mag-ingat ka sa apoy na masyadong malapit sa tuyong dahon, apo. Minsan ang akala nating nagbibigay ng init ay siya palang tutupok sa lahat. Pagkatapos noon, iniwan na niya ako. Nakatayo ako roon mag-isa. Ang mga salita ni Lola ay parang isang kidlat na gumising sa akin. Tuyong dahon, apoy, si Nanay at si Marco. Umiling ako. Pinilit kong burahin ang imahe sa aking isipan. Hindi. Imposible. Ang nanay ko na nagpalaki sa akin mag-isa, ang lalaking nangakong mamahalin ako habang buhay. Hindi sila ganoon. Hindi nila magagawa sa akin ito. Ang pagdududa ang kalaban. Hindi sila. Pinili kong maniwala sa kanila. Pinili kong magtiwala. Isang desisyon na pagsisisihan ko habang ako'y nabubuhay. Ang gabi bago ang kasal ay dapat puno ng pananabik at matatamis na pangarap. Ang sa akin ay puno ng pilit ng ngiti at lumalaking takot. Nasa reception hall kami sa Tagaytay para sa aming rehearsal dinner. Ang hangin ay malamig pero ang tensyon sa aming table ay halos mahahawakan. Nandito ang mga pinakamalapit sa amin, si Lola Imelda, si Andres, ang mga magulang ni Marco at ang kanyang kapatid. Ang lamesa ay napapalibutan ng mga bulaklak at kumikinang na mga kubyertos. Ang lahat ay mukhang perpekto, tulad ng isang eksena sa pelikula. Pero ako, alam kong may mali. Alam kong may nagtatago sa likod ng mga magagalang na ngiti. Si Nanay ang sentro ng atensyon. Siya ang nag-aasikaso sa lahat, kinakausap ang mga waiter, tinitiyak na ang bawat detalye ay ayon sa gusto niya. Ang galing talaga ni Tita Elena, sabi ng nanay ni Marco. Swerte ninyo sa kanya. Ngumiti lang ako bilang tugon. Kung alam lang nila. Si Marco na nakaupo sa tabi ko ay tahimik. Paminsan-minsan ay hinahawakan niya ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Malamig ang kanyang mga kamay. O baka ang sa akin lang, tumingin ako sa kanya. Okay ka lang, bulong ko. Tumango siya at ngumiti. Kinakabahan lang para bukas. Sana, ganoon lang kadali ang dahilan ng lahat. Dumating ang oras para sa mga maikling talumpati. Tumayo ang tatay ni Marco, nagbigay ng isang nakakatuwang kwento tungkol sa pagkabata ng anak niya. Sumunod si Andres, ang best friend ko. Kay Clara na tinuring ko ng kapatid simula niya habang nakatingin sa akin. Nakita ko kung paano ka lumaki at naging isang napakagandang babae sa loob at labas. Deserve mo ang lahat ng kaligayahan sa mundo. At Marco, alagaan mo tong best friend ko, kundi malalagot ka sa akin. Nagtawanan ang lahat. Ako napaluha ng bahagya. Ang mga salita niya ay sinsero. At pagkatapos tumayo si Nanay. Hawak niya ang isang kopita ng wine. Ang lahat ay natahimik, naghihintay sa sasabihin ng ina ng bride. Huminga siya ng malalim. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Nang ganito kabilis, simula niya may panginginig sa kanyang boses. Ang nag-iisa kong anak, ang aking Clara, ay bubuo na ng sarili niyang pamilya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang maluluha. Mula nang mawala ang iyong ama, ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para sa'yo. Na ibibigay ko ang isang buhay na hindi mo mararanasan ang kalungkutan. At ngayon, nakikita kitang nakaupo dyan, sa bisperas ng iyong kasal. Alam kong nagawa ko ang aking tungkulin. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking pisngi. Ang mga salitang ito. Ito ang nanay na kilala ko. Pero nagpatuloy siya. At ang direksyon ng kanyang mga salita ay biglang nag-iba. At Marco, sabi niya, habang bumabaling ang kanyang tingin sa aking fiancé. Salamat! Salamat sa pagdating sa buhay namin. Hindi mo lang pinasaya ang anak ko, kundi pinuno mo rin ang isang malaking espasyo sa buhay ko.
Ang mga salita ay tila inosente, pero ang paraan ng pagkakasabi niya may ibang kahulugan. Sa mga nakalipas na buwan, ikaw ang naging kasama ko, ang aking katuwang sa lahat ng ito. Nakita ko sa iyo ang isang lakas at pag-unawa na matagal ko nang hindi naramdaman. Para na kitang tunay na pamilya. Ang paghinto niya bago sabihin ang salitang pamilya ay masyadong mahaba, masyadong pinag-isipan. Tumingin ako kay Marco. Nakayuko siya nakatingin sa kanyang plato. Hindi niya magawang salubungin ang tingin ko. Tumingin ako kay Lola Imelda. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, pero ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon kay nanay. Siya lang ang nakakaramdam ng nararamdaman ko. Siya lang ang nakakakita sa maskara. Kaya't itaas natin ang ating mga baso. Pagtatapos ni nanay, itinaas ang kanyang kupita. Para kay Clara at Marco, naway maging puno ng pagmamahal at kaligayahan ang inyong pagsasama. Cheers, sabi ng lahat. Itinaas ko ang aking baso ngunit hindi ako uminom. Ang wine ay tila naging lason sa aking paningin. Pagkatapos ng dinner, nagpaalam na ang lahat. Good night, mahal. See you at the altar, bulong ni Marco, bago ako halikan sa noo. Umalis na siya kasama ang kanyang pamilya. Naiwan kami si nanay, si Lola at ako. Pabalik sa aming hotel suite, walang nagsasalita. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Pagpasok sa kwarto, agad na dumiretso si nanay sa kanyang silid. Magpahinga ka na, Clara. Maaga ka pa bukas, sabi niya hindi lumilingon. Parang may iniiwasan. Naiwan kami ni Lola sa sala. Umupo siya sa tabi ko. Lola, nababaliw na po ba ako? Tanong ko sa kawalan. Bakit po may nararamdaman akong mali? Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang init nito ay nagbigay sa akin ng kaunting lakas. Hindi ka nababaliw, apo, sabi niya. Ang puso mo ay nakakaramdam ng hindi nakikita ng mga mata. Magtiwala ka sa nararamdaman mo. Palagi. Pero Lola, ano pong gagawin ko? Bukas na po. Anong magagawa ko? Huminga siya ng malalim. Minsan ang katotohanan ay kailangang hintayin ang tamang oras para lumabas. Magdasal ka. Humingi ka ng gabay. Niyakap niya ako ng mahigpit. At pagkatapos ay pumasok na rin sa kanyang kwarto. Naiwan akong mag-isa. Sinubukan kong matulog pero ang isip ko ay tumatakbo. Ang mga salita ni nanay. Ang pag-iwas ng tingin ni Marco. Ang babala ni Lola. Lahat ay umiikot, isang nakakahilong bagyo sa aking ulo. 2:00 ng madaling araw. Hindi pa rin ako makatulog. Bigla kong naalala ang rosaryo. Ang lumang rosaryo na bigay sa akin ni Lola. Pamana pa raw iyon ng kanyang lola. Dalhin mo to bukas, apo. Para sa swerte at proteksyon, sabi niya kanina. Naiwan ko yata sa kotse ni nanay, sa glove compartment. Kailangan ko yun. Pakiramdam ko kailangan ko ng isang bagay na makakapitan. Dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ko ang susi ng kotse ni nanay sa ibabaw ng kanyang wallet sa mesa. Lumabas ako ng suite, sinisiguradong walang ingay. Bumaba ako sa parking lot ng hotel. Ang hangin ay mas malamig. Ang paligid ay tahimik maliban sa tunog ng mga kuliglig. Nahanap ko ang kotse. Isang itim na sedan. Pumasok ako sa passenger seat. Ang amoy sa loob ay pamilyar. Amoy ng kotse ni nanay. Binuksan ko ang glove compartment. Nandoon nga ang rosaryo nakabalot sa isang puting panyo. Nakahinga ako ng maluwag. Kinuha ko ito. Nang isasara ko na ang compartment, may nahagip ang aking mga daliri. Isang maliit na libro. Isang journal. Nakatago sa pinakalikod sa ilalim ng car manual at insurance papers. Ang takip nito ay gawa sa itim na balat, simple at walang pangalan. Hindi ito sa akin. At alam kong hindi mahilig magsulat si nanay. Ang kuryosidad ay parang isang lason na gumapang sa aking mga ugat. Sino ang mag-iiwan ng journal sa kotse? Dapat ko na itong ibalik. Dapat akong umakyat na sa kwarto at matulog. Pero hindi ko magawa.
May isang puwersa na nagtulak sa akin na buksan ito. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Binuksan ko ang unang pahina. Ang sulat kamay ay pamilyar. Kay nanay. Ang petsa 6 na buwan ang nakalipas. Sa panahon na nag-propose si Marco sa akin, ang unang linya. Ang unang linya ang sumira sa lahat. Marco. Ang pangalan niya ay isang musika sa aking pandinig. Hindi bilang manugang, kundi bilang isang lihim na pangarap. Ang hangin sa aking baga ay biglang nawala. Ang tibok ng puso ko ay tumigil. Nagbasa ako ulit, at ulit, at ulit. Baka namalikmata lang ako. Baka mali ang pagkakaintindi ko. Pero malinaw ang mga salita. Malinaw ang kahulugan. Nanginginig ang aking mga kamay habang nililipat ko ang mga pahina. Ang bawat salita ay isang saksak sa aking puso. Ang bawat pangungusap ay isang sampal sa aking pagkatao. Doon nakasulat ang lahat. Ang mga urgent client meetings ni Marco na siya pala ang kasama. Ang mga pag-aasikaso sa kasal na nauwi sa mga lihim na tanghalian. June 12. Sinamahan niya akong pumili ng tela para sa gown ni Clara. Pero ang mga mata niya sa akin nakatingin. Naramdaman ko, o baka guni-guni ko lang. July 5 nag-away sila ni Clara dahil sa isang maliit na bagay. Siya ang tumawag sa akin. Sa akin siya humingi ng payo. Sa akin siya naglalabas ng sama ng loob. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ako ang nauunawaan siya. Hindi ang anak ko. August 21. Hinawakan niya ang kamay ko ngayon. Aksidente lang nang inaabot niya ang isang folder. Pero ang kuryenteng dumaloy sa akin ay hindi aksidente. Matagal na, mula nang may nakaramdam ako ng ganito. Nakalimutan ko na ang pakiramdam. September 10. Sinabi niyang naiinggit siya sa tatay ni Clara dahil mayroon daw siyang asawang katulad ko. Isang biro lang sabi niya. Pero ang mga mata niya ay nagsasabi ng iba. Pagbasa. Luha. Pagbasa. Pagtangis na walang tunog. Ang bawat pahina ay naglalaman ng pagtataksil, pagkakanulo. Hindi lang ito isang simpleng pagtataksil. Ito ay isang obra maestra ng panloloko na pinagtulungang gawin ng 2 taong pinakamamahal ko sa mundo. Ang aking ina. Ang aking mapapangasawa. Nakasulat din doon ang kanyang inggit. Ang inggit niya sa aking kabataan. Sa aking kinabukasan. Ang pakiramdam niya na habang ako ay nagsisimula palang bumuo ng buhay ang sa kanya ay patapos na. Si Marco ang naging paraan niya para muling maramdaman na siya ay buhay, na siya ay babae, na siya ay ninanais. At si Marco ang lalaking akala ko'y mahina at sunod-sunuran lang kay nanay hindi. Siya ay isang ahas. Ginamit niya ang kahinaan ng ina ko para makuha ang gusto niya. Anong gusto niya? Ang pera namin, ang koneksyon, o baka naman pareho lang silang uhaw sa isang bagay na hindi nila dapat angkinin. Nakarating ako sa huling sinulat na pahina, ang petsa kagabi lang pagkatapos ng rehearsal dinner. Bukas. Bukas na ang araw na itatali siya kay Clara. At ako ang ina ang maghahatid sa kanya sa altar. Ang perpektong maskara, ang perpektong kasinungalingan. Minsan gusto ko nang isigaw ang lahat, pero mas malakas ang takot. Takot na mawala ang lahat, kahit na ang lahat ng ito ay isang ilusyon lang. Isinara ko ang journal. Ang bigat nito sa aking mga kamay ay parang bigat ng buong mundo. Wala ng luha. Ang sakit ay napalitan ng isang nakakapasong galit. Isang galit na malamig at matalim. Ang perpektong pangarap. Ang perpektong kasal, ang perpektong pamilya. Lahat ay gumuho sa loob ng ilang minuto. Ang natira ay mga abo at ang nakakasukang lasa ng katotohanan. Nakatitig ako sa kawalan sa dilim ng parking lot. Dapat ba akong sumigaw, umiyak, magwala? Dapat ko bang tawagan si Marco at isumbat ang lahat? Dapat ko bang kumatok sa kwarto ni nanay
at isampal sa kanya ang journal na ito. Dapat ko bang kanselahin ang kasal? Iyan ang gagawin ng isang normal na tao. Pero hindi na ako normal. Ang babaeng pumasok sa kotseng ito kanina ay patay na. Ang babaeng nakaupo dito ngayon ay ibang-iba. Hindi. Hindi ko kakansilahin ang kasal. Masyadong madali yon para sa kanila. Isang eskandalo na lilipas din. Pinaghandaan nila ito. Pinagplanuhan nila ang bawat detalye ng perpektong kasal na ito at ibibigay ko sa kanila. Ibibigay ko sa kanila ang kasal na hinding-hindi nila malilimutan. Lalakad ako sa aisle na iyon. Haharap ako sa lahat. At doon sa harap ng 200 bisita sa harap ng Diyos, ilalabas ko ang lahat ng kanilang sikreto. Gagamitin ko ang entabladong binuo nila para wasakin sila. Ito ang magiging paghihiganti ko. Hinawakan ko ang journal ng mahigpit. Ito ang aking armas. At ang altar bukas, iyon ang magiging lugar ng kanilang paghuhukom. Bumalik ako sa hotel suite na parang isang multo. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, ang bawat paghinga ay mababaw. Ang journal ay nasa loob ng aking damit, nakatago malapit sa aking puso. Hindi dahil mahalaga ito, kundi dahil ang bigat nito ay nagpapaalala sa akin na totoo ang lahat. Hindi ito isang masamang panaginip. Pagpasok ko sa kwarto, umupo ako sa gilid ng kama. Hindi ko binuksan ang ilaw. Mas gusto ko ang dilim. Sa dilim, walang makakakita sa halimaw na unti-unting nabubuhay sa loob ko. Ang orasan sa dingding ay tumitiktak, bawat tunog ay parang martilyo na pumupukpok sa aking sentido. Tik, tak. 5 oras na lang bago mag-umpisa ang paghahanda. 5 oras na lang bago ang simula ng katapusan. Ang sakit? Oh, ang sakit ay hindi maipaliwanag. Hindi ito parang sugat na dumudugo. Ito ay parang lason na gumagapang sa bawat ugat. Inaalis nito ang lahat ng kulay sa aking mundo. Iniiwan lamang ang abo. Ang mga alaala namin ni Marco, ang unang pagkikita, ang unang halik, ang kanyang proposal, lahat ng iyon ay nabahiran na ng kasinungalingan. Ang mga alaala namin ni Nanay, ang kanyang mga yakap, ang kanyang mga pag-aalaga, lahat ng iyon ay may nakatagong lason ng inggit at pagkukunwari. Sino sila? Sino ang 2 taong ito na minahal ko ng buong buo? Mga halimaw na nagtatago sa ilalim ng balat ng mga anghel. At ako ang kanilang biktima. Ang tupa na masayang naglalakad patungo sa katayan, pero hindi na ngayon, tapos na ang pagiging tupa. Sa gitna ng sakit, isang bagong damdamin ang sumibol. Galit. Isang galit na puro at malamig. Ito ang nagpatigil sa aking mga luha. Ito ang nagpatigas sa aking puso. Ito ang nagbigay sa akin ng isang malinaw na layunin. Paghihiganti. Hindi isang marahas na paghihiganti. Hindi isang madugong paghihiganti. Kundi isang paghihiganti na kasing ganda at kasing detalyado ng kasal na kanilang binuo. Wawasakin ko sila gamit ang sarili nilang mga armas, ang mga salita, ang mga pangarap, ang mga pangako. Gagawin kong isang teatro ng katotohanan ang kanilang entablado ng kasinungalingan. At ang lahat ng inimbita nila para palakpakan sila ay magiging mga saksi sa kanilang pagbagsak. Tumayo ako at humarap sa salamin. Sa dilim aninag ko ang aking sarili. Isang babaeng nakaputing bestida na may buhok na magulo at mga matang walang buhay. Ito ba ang itsura ng isang bride? Hindi. Ito ang itsura ng isang mandirigma na naghahanda para sa laban. Ang pinakamahalagang laban ng kanyang buhay. Pinilit kong alalahanin ang mga detalye sa journal, ang mga petsa, ang mga lugar, ang mga kasinungalingan. Inisa-isa ko sa isip ko. Kinabis ako, bawat salita ay magiging bala. Bawat ala-ala ng kanilang pagtataksil ay magiging patalim. Hindi na ako magtitiis.
Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw sa aking isipan. Isang mantra, isang pangako sa aking sarili. Hindi na ako magtitiis sa kanilang mga kasinungalingan. Hindi na ako magtitiis na maging anino sa sarili kong buhay. Hindi na ako magtitiis na magpanggap na lahat ay ayos lang. Ang plano ay dahan-dahang nabuo sa aking isipan. Malinaw, simple, nakakakilabot, walang pag-atras. Walang pag-aalinlangan. Ang tanging kailangan ko lang gawin ay umarte. Umarte na ako ang masayang nobya na walang alam sa lahat. Isang huling pag-arte, ang pinakamahusay na pagganap ng aking buhay. Kinuha ko ang rosaryo mula sa aking bulsa. Ang rosaryong naging dahilan ng lahat. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Hindi ako nagdasal para sa kanila. Hindi ako nagdasal para humingi ng kapatawaran. Nagdasal ako para sa lakas. Lakas na harapin ang bukas. Lakas na isagawa ang aking plano nang walang bahid ng awa, kapalaran. Ito na siguro ang aking kapalaran. Hindi ang maging masayang may bahay ni Marco Reyes, kundi ang maging tagapaghatid ng katotohanan. Ang maging instrumento ng karma. Isang mapait na kapalaran pero ito ang ibinigay sa akin. At tatanggapin ko ito. Sa mga sumunod na oras, hindi ako natulog. Nag-isip ako. Nagplano ako. Pinakinggan ko ang bawat tunog mula sa labas ng aking kwarto. Ang mahinang hilik mula sa kwarto ni Lola. Ang pag-ubo mula sa kwarto ni Nanay. Walang tunog, walang konsensya. Paano niya nagagawang matulog ng mahimbing? Paano niya nagagawang ipikit ang kanyang mga mata? Alam na sa loob lang ng ilang oras ay haharap siya sa akin, magpapanggap na masaya para sa akin habang dinudurog niya ang aking puso sa likuran. Ko ang lalim ng kanyang pagtataksil ay isang bangin na walang katapusan. Naalala ko ang aking ama. Namatay siya sa sakit sa puso 10 taon na ang nakalipas. Minahal niya si nanay ng walang kapantay. Ibinigay niya ang lahat. Kung nabubuhay siya ngayon, ano kaya ang sasabihin niya? Ano ang mararamdaman niya sa ginawa ng babaeng pinakamamahal niya? Marahil mas mabuti na rin na wala na siya, para hindi na niya makita ang pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Nag-umpisa ng sumikat ang araw. Isang guhit ng kulay kahel at rosas ang lumitaw sa kalangitan. Ang simula ng isang bagong araw, ang araw ng aking kasal, ang araw ng kanilang paghuhukom. Hindi ako kinakabahan. Ang kaba ay para sa mga taong hindi sigurado. Ako sigurado na ako. Ang takot ay para sa mga taong may maaaring mawala. Ako nawala na sa akin ang lahat kagabi. Wala na akong ibang mararamdaman kundi ang malamig na determinasyon. Tumunog ang alarm sa aking telepono. 6:00 a.m. Ang hudyat. Oras na para magsimula. Oras na para isuot ang aking maskara. Humiga ako sa kama at ipinikit ang aking mga mata. Nagpanggap akong natutulog. Ilang sandali pa narinig ko ang mahinang katok sa pinto. "Clara, anak, gising ka na ba?" Ang boses ni nanay. Ang boses ng taksil. Hindi ako sumagot. Bumukas ang pinto. Narinig ko ang kanyang mga yabag palapit sa akin. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking balikat, marahang yumuyugyog. "Anak, oras na. Darating na ang makeup artist mo." Ang lambing sa kanyang boses ay nakakasuklam. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata na parang bagong gising. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Ang pinakamalungkot, pinakapeke, ngunit pinakakapani-paniwalang ngiti na kaya kong ibigay. "Good morning, Nay." Ngumiti siya pabalik, isang ngiti ng tagumpay. "Good morning, my beautiful bride. Ready ka na ba?" "Ready na po," sagot ko habang dahan-dahang bumabangon. Ang bawat salita ay lasang abo sa aking dila. Pero kailangan kong gawin, kailangan kong panindigan. Tiningnan niya ako nang may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Isang pagmamalaking nakaw.
Isang pagmamalaking hindi para sa kanya. Halika na, bumangon ka na dyan, sabi niya. Ito na ang pinakamahalagang araw ng buhay mo. Tumango ako. Opo, Nay, ito na nga. Ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Ang araw na matututunan kong hindi lahat ng nagmamahal sa'yo ay kakampi mo. Ang araw na malalaman kong ang pamilya ay maaari ding maging pinakamatinding kaaway. Ang araw na babaguhin ako magpakailanman. Ang araw na ito. Habang naglalakad ako papuntang banyo na pasulyap ako sa salamin, nakita ko ang refleksyon naming dalawa ni Nanay. Ang ina at ang anak, ang taksil at ang biktima. Pareho kaming nakangiti. Pareho kaming nagpapanggap. Pero isa lang sa amin ang nakakaalam ng katotohanan. At sa pagtatapos ng araw na ito, malalaman na ng buong mundo. Ang mga sumunod na oras ay lumipas na parang isang pelikulang naka-fast forward. Pumasok sa suite ang isang hukbo ng mga tao, ang hairstylist, ang makeup artist si Andres, kasama ang kanyang team ng mga photographer at videographer. Ang kwarto ay napuno ng ingay tawanan at amoy ng hairspray. Isang perpektong eksena ng masayang paghahanda sa kasal. Isang perpektong kasinungalingan. Umupo ako sa harap ng isang malaking salamin na may mga ilaw sa paligid. Nagsimulang magtrabaho ang makeup artist. Ang bawat dampi ng malamig na brush sa aking mukha ay isang paalala na kailangan kong itago ang lahat. Itago ang galit. Itago ang sakit. Itago ang plano. Huwag kang masyadong gumalaw, Ma'am Clara, sabi niya. Relax lang po, relax. Isang salitang banyaga sa akin ngayon. Paano ako magre-relax kung ang bawat ugat sa aking katawan ay sumisigaw? Paano ako magre-relax kung ang mundo ko ay gumuho na at ako na lang ang nakakaalam? Kaya't ipinikit ko na lang ang aking mga mata at huminga ng malalim. Umarte ka, Clara. Umarte ka. Si Nanay ay nandoon umiikot-ikot na parang isang general. Yung kulot sa buhok niya dapat mas maluwag. Yung lipstick, hindi ba masyadong maputla, Andres? Kumuha ka ng maraming candid shots. Yung natural lang. Lahat ay may opinyon siya. Lahat ay kontrolado niya. Hinayaan ko lang siya. Bigyan mo siya ng lahat ng gusto niya. Ito na ang huling araw ng kanyang paghahari. Dumating si Andres sa tabi ko. Okay ka lang, Bessie? Bulong niya habang nagkukunwaring inaayos ang ilaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kilala niya ako. Alam niyang may mali. Pagod lang, sagot ko, pilit nang umingiti. Hindi ako nakatulog masyado. Ganyan talaga. Last night mo as a single lady, biro niya, pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Basta kung may kailangan ka, nandito lang ako. Tumango ako. Salamat, Andres. Gusto kong sabihin sa kanya. Gusto kong isigaw sa kanya ang lahat. Pero hindi pwede. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan kong gawin ito ng mag-isa. Nang matapos ang aking buhok at make-up, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay ibang-iba. Perpekto ang kanyang mukha. Walang bahid ng anumang pighati. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, pero kung titingnan mo ng maigi, may yelo sa likod ng mga ito. Isa siyang magandang manika na walang emosyon. Isa siyang perpektong instrumento para sa aking paghihiganti. Anak, ang ganda-ganda mo, sabi ni Nanay lumapit sa likuran ko. Niyakap niya ako. Naramdaman ko ang kanyang hininga sa aking leeg. Napakapit ako sa upuan para pigilan ang sarili kong itulak siya palayo. Ang kanyang pagmamahal ay nakakalasong pabango. Manang-mana ka sa akin, bulong niya. Sa isip ko sumagot ako. Sana hindi. Sana hindi ako maging katulad mo. Isinuot na sa akin ang aking wedding gown. Ang damit na minsan ay simbolo ng aking mga pangarap. Ngayon ito na ang aking baluti. Ang bawat butones na isinasara sa aking likod ay parang pagsiselyo sa aking desisyon. Walang atrasan. Habang nag-aayos ang lahat, humanap ako ng pagkakataon.
Nakita ko si Andres na nag-iisa sa isang sulok tinitingnan ang kanyang kamera. Lumapit ako sa kanya. Andres, may ipapakiusap ako, sabi ko sa seryosong boses. Nagtaas siya ng tingin na gulat. Ano yun, Clara, mamaya sa simbahan? Lalo na sa oras ng vows, huminga ako ng malalim. Gusto kong lahat ng kamera nakatutok sa akin. Lalo na ang video. Huwag kayong kukurap. Huwag niyong aalisin ang tingin niyo sa akin kahit anong mangyari. Napakunot ang kanyang noo. Pero, di ba dapat sa inyo ni Marco? Sa akin lang pagdidiin ko. At siguraduhin mong malinaw ang audio. Bawat salita, tinitigan niya ako. Alam niyang may mas malalim na dahilan. Pero bilang kaibigan, hindi na siya nagtanong pa. Tumango siya. Sige, ako ang bahala. Salamat, sabi ko. Isang maliit na piraso ng aking plano ang nailagay na sa lugar. Bumalik ako sa gitna ng kwarto. Nakita ko ang bridal bouquet ko sa ibabaw ng mesa. Isang kumpol ng mga puting rosas. Maganda? Inosente. Dahan-dahan kinuha ko ang journal mula sa aking robe. Maingat kong itinupi ito at isiniksik sa gitna ng mga bulaklak sa pagitan ng mga tangkay. Itinago ko ito ng maigi kung saan walang makakakita ang ebidensya. Ang aking script, ang sandata ng katotohanan, nakatago sa simbolo ng aking dapat sanay pag-ibig. Clara, oras na, sabi ng wedding coordinator. Tumayo ako ng tuwid. Huminga ako ng malalim. Handa na ako. Naglakad ako palabas ng suite. Lahat sila ay sumunod sa akin. Ang bawat hakbang sa pasilyo ng hotel ay parang isang martsa. Isang martsa patungo sa digmaan. Sa labi naghihintay ang bridal car. Isang lumang puting kotse na pinalamutian ng mga bulaklak. Si nanay ang kasama kong sasakay. Tradisyon, ang ina ang maghahatid sa anak sa simbahan. Ang laking kabalintunaan, ang mismong taong sumira sa akin ang siyang maghahatid sa akin sa aking kaligayahan. Sumakay kami sa kotse, tahimik sa loob. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng makina. Kinakabahan ka ba? Tanong niya, binabasag ang katahimikan. Umiling ako. Hindi po. At totoo yon. Wala akong nararamdamang kaba. Mabuti naman, sabi niya. Dapat masaya ka lang ngayon. Ngumiti ako sa kanya. Opo, Nay. Ito na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Isang kasinungalingan na sinabi, nang may buong paninindigan, naniwala siya. O pinili niyang maniwala. Dahil ang katotohanan ay masyadong pangit para harapin. Habang umaandar ang kotse, tiningnan ko ang mga tanawin sa labas. Ang lunti ang mga puno ng Tagaytay. Ang asul na langit, isang perpektong araw para sa isang kasal, isang perpektong araw para sa isang pagwawasak. Naalala ko ang isang kasabihan na nabasa ko noon. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang mabuhay ng maayos, hindi ako naniniwala doon. Para sa akin, ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang tiyaking malalaman ng lahat ang katotohanan. Ang mabuhay ng maayos ay para sa akin. Ang paglalantad ng katotohanan ay para sa kanila. Ito ang karma na ibibigay ko. Hinawakan ni nanay ang kamay ko. Ang kanyang kamay ay mainit. Ang sa akin ay nagyayelo. Pagdating mo sa dulo ng aisle, anak, bitawan mo na ang kamay ko, sabi niya. At hawakan mo na ang kamay ni Marco. Simula na yon ang bago ninyong buhay. Tumango ako. Opo, Nay. Pero bago ko bitawan ang kamay mo, sisiguraduhin kong wala ka ng mukhang maihaharap sa mundo. Malapit na kami sa simbahan. Tanaw ko na ang mga bisitang nakatayo sa labas. Lahat sila ay nakangiti, naghihintay. Mga inosenteng manonood sa isang dula na hindi nila alam ang tunay na kwento. Pero malapit na nilang malaman. Magkakaroon sila ng isang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking pinto ng simbahan. Bumukas ang pinto sa aking gilid. Inalalayan ako ng coordinator na bumaba. Hawak-hawak ko ang aking bouquet.
Ramdam ko ang bigat ng journal sa loob nito. Bigat ng katotohanan. Bigat ng pagtataksil. Handa ka na ba anak? Tanong ni nanay tumayo sa aking tabi. Inayos niya ang belo na tumatakip sa aking mukha. Isang manipis na tela na naghihiwalay sa akin sa mundo. Isang manipis na tela na nagtatago sa tunay kong intensyon. Tumingin ako sa kanya sa ilalim ng belo. At sa huling pagkakataon, bago ang lahat ay magbagong ngumiti ako. Isang ngiti ng isang anak sa kanyang ina. Isang ngiti ng isang hukom sa kanyang nasasakdal. Handang-handa na po. Nagsimulang tumugtog ang organ. Isang pamilyar na himig. Ang canon indi ni Pachelbel. Ang kantang pinangarap kong maging saliw ng aking paglalakad sa altar. Ang kanta ngayon ay parang isang martsa ng kamatayan para sa aking mga pangarap. Bumukas ang malaking pinto na gawa sa kahoy. Ang liwanag mula sa loob ng simbahan ay sumilaw sa akin. Ang lahat ng mga bisita ay nakatayo, ang kanilang mga mukha ay nakaharap sa akin. Mga ngiti. Mga kamera na kumikislap. Mga bulong ng paghanga. Ang ganda ng bride. Perfect couple. Kung alam lang nila ang dumi sa likod ng perpektong larawang ito, inilagay ni nanay ang kanyang braso sa akin. Huwag kang kabahan anak. Dahan-dahan lang bulong niya. Ang init ng kanyang braso ay parang apoy na dumadampi sa aking balat. Nagsimula kaming maglakad. Ang bawat hakbang ay tila isang kawalang hanggan. Ang puting carpet sa aisle ay parang isang mahabang daan patungo sa aking kapalaran. Ang aking mga mata ay nakatuon sa dulo, sa altar, kung saan naghihintay ang lalaking sumira sa akin. Si Marco. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang barong. Napakakisig, napakagwapo. Ang kanyang mukha ay puno ng emosyon, pag-ibig, kagalakan, pananabik. Isang napakahusay na aktor, mas mahusay pa kaysa kay nanay. Nang magtama ang aming mga mata, ngumiti siya. Isang ngiti na minsan ay nagpatibok ng aking puso ng mabilis. Ngayon ang ngiting iyon ay nagdudulot ng isang matinding pagkasuklam. Gusto kong tumakbo papunta sa kanya. Hindi para yakapin siya, kundi para sampalin ang pagpapanggap sa kanyang mukha. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pa. Sundin mo ang plano. Sa bawat hakbang papalapit ang mga alaala ay bumabalik. Ang mga magagandang alaala na ngayon ay mga multo na. Ang aming unang date dito sa Tagaytay. Ang kanyang pangako sa ilalim ng mga bituin na ako lang ang mamahalin niya. Mga pangakong sinira. Mga salitang walang halaga. Tiningnan ko ang mga mukha ng mga taong nadadaanan namin. Ang pamilya ni Marco nakangiti ng buong pagmamalaki. Ang mga kaibigan namin masaya para sa amin. Si Lola Imelda nakaupo sa unang hilera. Hindi siya nakangiti. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin, puno ng pag-unawa at kalungkutan. Para bang alam niya. Para bang nababasa niya ang unos sa loob ko. Tumango siya sa akin ng bahagya. Isang hudyat ng suporta. Iyon lang ang kailangan ko. Patuloy kami sa paglakad. Ang bigat ng aking bouquet ay tila lalong bumibigat. Ang bigat ng journal. Ang bigat ng katotohanan. Ang pagtataksil na hawak-hawak ko sa aking mga kamay. Malapit na. Ilang hakbang na lang. Nakarating kami sa harap ng altar. Tumigil kami sa paglalakad. Ayon sa tradisyon, kinuha ni nanay ang kamay ko at inilagay ito sa kamay ni Marco. Isang simbolikong paglilipat, ang kanyang pagpapala, ang kanyang pagsang-ayon. Isang malaking kalokohan. Alagaan mo ang anak ko, sabi ni nanay kay Marco habang may peking luha sa kanyang mga mata. Ipinagkakatiwala ko siya sa'yo. Makakaasa po kayo. Tita, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Dalawang ahas na nag-uusap sa kanilang sariling wika ng panloloko. Hinalikan ni nanay ang aking pisngi. Be happy my love, bulong niya. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kanyang upuan sa tabi ni Lola Imelda.
Naiwan kami ni Marco magkaharap. Hinawakan niya ang dalawa kong kamay. "You're shaking," sabi niya nag-aalala. "Kinakabahan ka pa rin." Tumingin ako sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon mula kagabi tinitigan ko siya ng diretsyo. Wala na ang pagmamahal. Wala na ang pagtitiwala. Ang nakikita niya sana ay isang malamig at basag na salamin. Pero tinatakpan ako ng aking belo. Ang huling harang. Medyo sagot ko. Masaya lang ako. Itinaas niya ang aking belo, inilagay sa likod ng aking ulo. Ngayon nakikita na niya ako. Ang aking mukha na walang emosyon. Ang aking mga mata na hindi kumikislap. Nakita ko ang bahagyang pagkalito sa kanyang mukha pero nawala rin ito agad. Inisip niya sigurong dala lang ito ng kaba. Humarap kami sa pari. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay parang ugong lang sa aking pandinig. "We are gathered here today to witness the union of Clara and Marco. Love is patient, love is kind." Ang bawat salita ay isang insulto, isang kabalintunaan. Ang isip ko ay nasa ibang lugar. Inaalala ko ang bawat detalye ng aking plano. Ang tamang tiempo, ang tamang mga salita. Hindi ako pwedeng magkamali. Minsan lang ito mangyayari. Kailangan kong gawin itong perpekto. Isang perpektong pagwasak. Narinig ko ang aking pangalan. "Clara, do you take Marco to be your lawfully wedded husband, in sickness and in health, for as long as you both shall live?" Ang tanong na dapat kong sagutin ng I do. Ang tanong na magtatali sa akin sa isang kasinungalingan habang buhay. Ito na, pero hindi pa ito ang hudyat. Kailangan kong maghintay. Tumingin ako kay Marco. Ngumiti ako ng bahagya. "I do," sabi ko. Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig na parang abo. Nakahinga ng maluwag si Marco. Ngumiti siya. Ang ulap ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay nawala. Akala niya ligtas na siya. Akala niya panalo na sila. Hindi niya alam nagsisimula pa lang ang laro. Ang pari ay bumaling kay Marco. "Marco, do you take Clara to be your lawfully wedded wife?" "I do," sabi niya malakas at malinaw. Puno ng kumpiyansa, ang mga bisita ay napangiti. Ang ilan ay nagpunas ng luha. Isang napakagandang sandali. "Now for your vow," sabi ng pari. Inabot sa amin ang mikropono. Si Marco ang unang magsasabi ng kanyang panata. Kinuha niya ang mikropono. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pagsamba. "Clara, my love," simula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Sa araw na ito, sa harap ng lahat ng taong mahalaga sa atin, ipinapangako ko sa iyo ang aking puso. Ipinapangako kong mamahalin ka sa hirap at ginhawa, sa bawat pagising sa umaga at sa bawat pagtulog sa gabi. Ikaw ang aking pangarap. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking lahat." Kung hindi ko lang alam ang katotohanan, marahil ay maniniwala ako. Marahil ay maiiyak ako sa tuwa. Pero ngayon ang bawat salita niya ay lalong nagpapatigas sa aking puso at ipinapangako ko pagpapatuloy niya na mamahalin at igagalang ko hindi lang ikaw kundi pati na rin ang pamilyang nagpalaki sa'yo. Tumingin siya kay nanay na ngayon ay humahagulgol na sa kanyang upuan. "Tita Elena, salamat po sa pagpapalaki sa isang babaeng tulad ni Clara. At salamat po sa pagtanggap sa akin bilang isang tunay na anak." Naramdaman ko ang pag-akyat ng apdo sa aking lalamunan. Ang kapal ng mukha niya. Ang kapal ng mukha nilang dalawa. Natapos siya sa kanyang talumpati. Nagpalakpakan ang mga tao. Ibinigay niya sa akin ang mikropono. Oras ko na. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Ang simula ng paghuhukom. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang mikropono. Ang lamig nito ay gumapang sa aking mga daliri. Tumingin ako kay Marco. Tumingin ako kay nanay. Tumingin ako sa 200 mukha na naghihintay sa aking mga matatamis na pangako. Wala silang makukuha.
Itinaas ko ang mikropono sa aking bibig. Ang puso ko ay kumakabog hindi sa kaba kundi sa adrenaline. Ito na, walang atrasan, katahimikan. Ang buong simbahan ay naghihintay. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ubo mula sa isang panauhin sa likod at ang pagtibok ng sarili kong puso sa aking mga tainga. Hinawakan ko ang mikropono ng mas mahigpit. Tumingin ako kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aabang puno ng pagmamahal na huwad. Ngumiti ako, pero hindi ito ang ngiti ng isang masayang nobya. Ito ay isang ngiti na malamig, matalim at puno ng kahulugan na siya lang ang hindi pa nakakaunawa. Marco, sabi ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Kalmado, matatag, walang bahid ng panginginig. Marami akong gustong ipangako sa iyo ngayon. Pero bago ko sabihin ang aking mga panata, may isang kwento akong gustong ibahagi sa inyong lahat. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Marco. Pagkalito, tumingin ako sa mga bisita. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kuryosidad. Akala nila bahagi ito ng isang romantikong sorpresa. Si nanay sa kanyang upuan ay ngumingiti pa ring ipinagmamalaki ang matapang niyang anak. Si Lola Imelda lang ang hindi. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin at nakita ko ang isang bakas ng pag-unawa na namumuo. Ang kwentong ito ay tungkol sa tiwala pagpapatuloy ko, hindi inaalis ang tingin kay Marco. Tungkol sa kung paano mo ibinibigay ang iyong buong puso sa isang tao sa pag-aakalang iingatan niya ito. Tungkol sa kung paano ka naniniwala sa bawat salita, sa bawat pangako, sa bawat halik. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin mula kay Marco papunta sa kinauupuan ni nanay. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nagsimulang maglaho. Napalitan ito ng pag-aalinlangan. Ang kwentong ito ay tungkol din sa pamilya. Sabi ko, idinidiin ang bawat salita. Tungkol sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Isang pagmamahal na dapat ay walang kondisyon, walang hanggan at walang bahid ng pagtataksil. Ang salitang pagtataksil ay lumutang sa hangin na parang lason. Naramdaman ko ang pagbabago sa buong paligid. Ang kuryosidad ay napalitan ng pag-igting. Ang mukha ni Marco ay namumutla na. Nagsisimula na siyang makaunawa. Sinubukan niyang abutin ang kamay ko pero umatras ako. Kagabi sabi ko ibinabalik ang tingin sa lahat ng naroroon. Hindi ako makatulog. Marahil ito ay kaba ng isang bride. O marahil ito ay isang babala mula sa tadhana. Kagabi may natuklasan ako. Isang sikreto. Isang napakadilim at napakaruming sikreto. Inilipat ko ang mikropono sa isang kamay. Gamit ang aking malayang kamay, dahan-dahan kong kinuha ang journal mula sa aking bouquet. Ang bawat galaw ko ay mabagal at sinadya. Itinaas ko ito para makita ng lahat. Ang maliit na itim na libro, ang armas ng katotohanan, ang mukha ni nanay. Hindi ko iyon malilimutan habang ako'y nabubuhay. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at hindi paniniwala. Para siyang nakakita ng multo, ang multo ng kanyang mga kasalanan. Si Marco ay napatingin sa journal pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, walang salitang lumalabas. Nahuli na sila. Ang librong ito, sabi ko ang aking boses ay nagiging mas matigas, ay isang talaarawan. Hindi ito sa akin. Ito ay pag-aari ng isang taong akala ko'y kakampi ko. Isang taong akala ko'y nagmamahal sa akin, nang higit kanino man, ang may-ari ng talaarawang ito ay ang sarili kong ina. Isang kolektibong paghinga ang narinig ko mula sa mga bisita, mga bulungan, pagkabigla. Si Andres at ang kanyang mga kameraman tapat sa aming usapan ay hindi inalis ang kanilang mga lentes sa akin. Bawat anggulo ay nakukuha. Bawat reaksyon ay naitatala. Binuksan ko ang journal sa isang pahinang may marka.
Hayaan ninyong basahin ko ang ilang linya, sabi ko ang boses ko ay malamig na parang yelo. June 12, sinamahan niya akong pumili ng tela para sa gown ni Clara. Pero ang mga mata niya sa akin nakatingin. Naramdaman ko. Tumingin ako kay Marco. Naaalala mo ba ang araw na yun, Marco? Ang sabi mo sa akin, may meeting ka sa isang kliyente. Hindi siya makasagot. Nanginginig ang kanyang mga labi. July 5. Nag-away sila ni Clara. Siya ang tumawag sa akin. Sa akin siya humingi ng payo. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko, ako ang nakakaunawa sa kanya, hindi ang anak ko. Tumingin ako kay nanay. Siya ay nakayuko, tinatakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Pero walang makakatakip sa kanya sa kahihiyang ito. Ang talaarawang ito ay puno ng mga ganitong kwento, pagpapatuloy ko nililipat ang mga pahina. Puno ito ng mga lihim na pagkikita na tinatawag nilang pag-aasikaso sa kasal. Puno ito ng mga salitang hindi dapat namumutawi sa bibig ng isang ina para sa magiging asawa ng kanyang anak. At puno ito ng pagtataksil. Isang uri ng pagtataksil na napakalalim na, kahit sa pinakamalala kong bangungot hindi ko ito naisip, tumigil ako. Hinayaan kong lumubog ang lahat ng aking sinabi. Ang simbahan ay nasa ganap na katahimikan. Walang nangahas gumalaw. Kaya't heto ang aking mga panata, sabi ko itinaas ang aking tingin at tinitigan silang dalawa. Marco, ipinapangako ko sa'yo na hinding-hindi kita mapapatawad. Ipinapangako ko na ang araw na ito, ang araw na pinangarap mong maging simula ng ating buhay, ay siya ring magiging araw ng iyong pagbagsak. Ang pagmamahal na ibinigay ko sa iyo ay isa na ngayong lason na sanay habang buhay mong maramdaman. Pagkatapos ay bumaling ako kay nanay. At sa iyo, nanay, ang salitang iyon ay parang tinik sa aking lalamunan. Ipinapangako ko na mula sa araw na ito wala ka ng anak. Ang babaeng pinalaki mo, minahal, at pagkatapos ay sinaksak sa likod ay patay na. Ginawa mo ang kasal na ito para maging entablado ng iyong mga pangarap. Ngayon panoorin mo tong maging entablado ng iyong pinakamalaking kahihiyan. Binitiwan ko ang mikropono. Ang malakas na tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay gumising sa lahat mula sa kanilang pagkatulala. Nagsimula ang kaguluhan, mga sigawan, mga tanong, mga bulungan na lumalakas. Tumayo ang mga magulang ni Marco, ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkalito sumisigaw sa kanilang anak. Kinuha ko ang aking bouquet, inangat ito at ibinato sa sahig sa pagitan namin ni Marco. Ang mga puting rosas ay nagkalat at sa gitna ng mga ito ang itim na journal, ang simbolo ng kanilang kasalanan. Hinubad ko ang singsing na ibinigay sa akin ni Marco, ang engagement ring. Lumapit ako sa kanya. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha at pawis. Marco, bulong niya na parang isang dasal. Hindi ko siya pinansin. Kinuha ko ang kanyang kamay, ibinukas ang kanyang palad at ibinagsak doon ang singsing. Tapos na tayo, sabi ko, sapat lang para marinig niya. Pagkatapos tumalikod ako. Iniwan ko siya roon nakatayo sa gitna ng gulo. Iniwan ko si nanay umiiyak sa kanyang upuan, habang si Lola Imelda ay nakatayo sa tabi niya, hindi para aluin siya, kundi para harangan siya mula sa akin. Naglakad ako pabalik sa aisle, mag-isa. Suot ang aking puting bestida, na ngayon ay parang kasuotan ng isang anghel ng paghihiganti. Hindi ako lumingon. Ang mga bisita ay humahawi para bigyan ako ng daan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng awa pagkabigla, at ang ilan ay paghanga. Nakita ko si Andres. Ibinalik niya ang kanyang kamera sa kanyang bag at tumakbo palapit sa akin. Inalis niya ang kanyang coat at ipinatong sa aking mga balikat. Halika na Clara, sabi niya. Iaalis kita dito. Hindi ako nagsalita. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Palabas ng simbahan. Palayo sa mga durog na pangarap, palayo sa mga taong sumira sa akin.
patungo sa isang kinabukasang hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado ako. Mula sa araw na ito, ako na ang hahawak sa aking kapalaran. Ako na ang magiging isang matatag na babae. At hinding-hindi na ako muling magtitiis. Paglabas namin sa pinto ng simbahan, ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha. Napakaliwanag. Para bang ang langit mismo ay sumasang-ayon sa aking ginawa. Sa unang pagkakataon mula kagabi, huminga ako ng malalim. Isang hininga ng kalayaan. Isang masakit, magulo, ngunit tunay na kalayaan. Ang eksena sa labas ng simbahan ay surreal. Ang katahimikan ng kaninang umaga ay napalitan ng ingay ng mga sasakyang nag-aalisan, mga pinto na bumabalibag at mga boses na puno ng galit at pagkalito. Ang perpektong kasal ay naging isang perpektong sakuna. Ang mga bisita ay nagmamadaling umalis na para bang ayaw nilang madamay sa isang nakakahawang sakit ng kahihiyan. Nakatayo ako sa gilid ng daan kasama si Andres. Ang coat niya ay nakabalot pa rin sa aking mga balikat. Hindi ko nararamdaman ang lamig ng hangin. Manhid ang buo kong katawan. Parang nanonood ako ng isang pelikula kung saan ako ang bida pero hindi ko kontrolado ang aking mga emosyon. Walang luha, walang saya. Isang malaking kawalan. Maya-maya lumabas ang mga magulang ni Marco. Ang nanay niya ay umiiyak habang ang tatay niya ay galit na galit. Dumiretso sila sa akin. Anong ginawa mo, sigaw ng tatay niya? Pinahiya mo ang pamilya namin. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. Ano pa ang sasabihin ko? Nasabi ko na ang lahat sa loob. Hayaan mo na siya. Hon, sabi ng nanay ni Marco, humihikbi. Hindi niya kasalanan. Ang anak natin. Ang anak natin ang may kasalanan. Hinila niya ang kanyang asawa palayo. Bago sila sumakay sa kanilang kotse, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at sakit. I'm sorry, Hija. I'm so sorry. Ang mga salitang iyon mula sa ina ng lalaking nanloko sa akin ang unang nagpabagsak sa pader na itinayo ko. Naramdaman ko ang pag-init sa aking mga mata. Lumabas si Marco, inaalalayan ng kanyang best man. Ang kanyang barong ay gusot. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkawasak. Nang makita niya ako, sinubukan niyang lumapit. Clara, humarang si Andres sa pagitan namin. Huwag, Marco. Tama na. Clara, please. Hayaan mo akong magpaliwanag, pagmamakaawa niya. Magpaliwanag. Sa wakas ay nagsalita ako. Ang boses ko ay basag. Anong ipapaliwanag mo? Ang bawat salita sa journal na yon, ang bawat kasinungalingan, anong bahagi doon ang kailangan pa ng paliwanag? Umiling siya, nawawala ng salita. Hindi ko sinasadya. Mahal kita. Huwag mong banggitin ang salitang yan, putol ko sa kanya. Hindi mo alam ang kahulugan niyan. Tumalikod ako. Ayoko nang makita ang mukha niya. Ang bawat segundo na nakikita ko siya ay isang paalala ng aking katangahan, ang katangahan na maniwala sa kanya. At pagkatapos lumabas siya. Si nanay, inaalalayan siya ni Lola Imelda. Pero hindi ito isang alalay ng pagmamahal. Ito ay parang isang bantay na tinitiyak na hindi siya makakatakas. Ang make-up ni nanay ay kumalat na dahil sa kanyang pag-iyak. Ang kanyang mamahaling damit ay mukha ng basahan. Siya ang larawan ng isang reyna na nawalan ng korona at kaharian. Hindi siya tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Para siyang isang kriminal na dinadala sa kanyang bitayan. Dumaan sila sa harap ko. Walang salitang namutawi. Walang sorry. Walang patawad. Isang mabigat na katahimikan lang na nagsasabi ng lahat. Sumakay sila sa kotse. Bago isara ni Lola ang pinto, tumingin siya sa akin. Isang mahabang tingin na puno ng sakit para sa aming dalawa. Pagkatapos ay umandar na ang sasakyan, tinatangay palayo ang ina na nagtraidor sa akin. Naiwan ako sa gitna ng isang empty parking lot.
Ang araw ay mataas pa rin sa kalangitan na parang walang pakialam sa trahedyang naganap. Ang perpektong hardin na puno ng mga bulaklak ay mukha ng isang sementeryo. Ang mga upuang walang laman ay parang mga lapida. Ang puting arko kung saan kami dapat kukuha ng litrato ay parang isang balangkas. "Halika na, Clara," sabi ulit ni Andres. "Kailangan mo nang umalis dito." Tumango ako. Wala na akong dahilan para manatili pa. Sumakay kami sa kotse ni Andres. Habang paalis kami, tiningnan ko sa side mirror ang simbahan. Ang lugar kung saan namatay ang aking mga pangarap. Ang lugar kung saan ako ipinanganak muli. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Hindi na ako nagtanong. Ang mahalaga ay makaalis. Malayo sa lahat. Tahimik lang kami sa biyahe. Binuksan niya ang radyo marahil para mabawasan ang bigat ng katahimikan. Isang malungkot na kanta ang tumutugtog. Agad niya itong pinatay. "Saan mo gustong pumunta?" tanong niya maya-maya. Hindi ako nakasagot. Saan nga ba? Wala na akong bahay na mauuwian. Ang bahay na kinalakihan ko ay bahay na rin ng taksil. Wala akong fiancé na babalikan. Wala akong pamilyang masasandalan maliban kay Lola. "Sa kondo mo na lang muna ako ihatid," sabi ko. Mayroon akong isang maliit na condo unit na pinaparentahan ko. Matagal na itong bakante. "Sigurado ka, baka gusto mo munang mag-check-in sa isang hotel." Umiling ako. Gusto kong mapag-isa. Tumango siya at hindi na nagsalita pa. Pagdating sa tapat ng condo building, pinatay niya ang makina. "Tatawagan kita mamaya," sabi niya. "Wag na muna, Andres. Please," sabi ko. "Kailangan ko lang ng oras." "Okay," sabi niya puno ng pag-unawa. "Pero, Clara, ang ginawa mo kanina, sobrang tapang mo." Hindi ko alam kung katapangan ba yun o kabaliwan. Marahil pareho. "Salamat sa lahat, Andres. Sa'yo lang ako may tiwala ngayon." Walang anuman, sabi niya. "Basta, tandaan mo, hindi ka nag-iisa." Bumaba ako ng kotse. Suot pa rin ang aking wedding gown na ngayon ay may putik na sa laylayan. Nakakoat pa rin ako ni Andres. Ang mga tao sa lobby ay napapatingin. Isang runaway bride. Hindi ko sila pinansin. Pagpasok ko sa aking unit, ang amoy ng alikabok ang sumalubong sa akin. Lahat ng gamit ay nababalutan ng puting kumot. Parang isang abandonadong lugar. Parang ang puso ko. Isinara ko ang pinto at isinandal ang aking likod dito. At doon sa wakas, sa kaligtasan ng 4 na pader na ito kung saan walang makakakita, walang makakarinig, bumagsak ako sa sahig at umiyak ako. Umiyak ako para sa nasirang tiwala. Umiyak ako para sa nawalang pag-ibig. Umiyak ako para sa inang wala na. Umiyak ako para sa batang Clara na naniwala sa fairy tales. Umiyak ako hanggang sa wala ng luhang lumabas. Hanggang sa ang natira na lang ay isang nakakabinging katahimikan at isang basag na puso. Ang pagguho ay kumpleto na. Lumipas ang mga araw na parang mga pahina sa isang blankong libro. Nananatili ako sa loob ng kondo. Ang wedding gown ay nakasampay sa isang sulok, isang puting multo na nagpapaalala sa akin ng lahat. Hindi ko ito magawang itapon. Hindi ko rin ito magawang tingnan. Ang telepono ko ay laging naka-silent mode. Hindi ko binubuksan ang social media. Alam kong sa labas ng aking 4 na sulok na mundo, ako ang pinag-uusapan. Ang bride na gumawa ng pinakamalaking eskandalo sa taon. Ang video ng aking sermon sa simbahan, sigurado akong kumalat na. Ang matatag na babae para sa iba. Ang baliw para sa karamihan. Pero wala akong pakialam. Ang tanging pinapayagan kong pumasok sa aking mundo ay si Andres at si Lola Imelda. Dadalhan nila ako ng pagkain. Uupo sila sa tabi ko ng tahimik. Hindi sila nagtatanong. Hindi sila nanghuhusga. Ang kanilang presensya ay sapat na. Minsan, kinukwento ni Andres ang tungkol sa kanyang mga photoshoot. Minsan, hinahaplos lang ni Lola ang aking buhok.
Sila ang aking angkla sa isang nagngangalit na karagatan. Isang araw, 2 linggo, pagkatapos ng kasal, naglakas loob akong tanungin si Lola. Kumusta? Kumusta po siya? Hindi ko kailangang sabihin ang pangalan. Alam na niya kung sino ang tinutukoy ko. Huminga ng malalim si Lola bago sumagot. Ang iyong ina, hindi siya lumalabas ng bahay, sabi niya. Ang dating bahay na puno ng buhay ay parang naging isang puntod. Hindi niya kinakausap ang kahit sino. Maging ako. Natahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Awa, galit. Wala. Umalis na ang mga kamag-anak natin. Ang kapatid niya ang tita mo, sinubukan siyang kausapin. Isinumbat niya ang kahihiyang idinulot niya sa pamilya. Hindi umimik ang nanay mo. Isang pamilyang wasak. Dahil sa kanya. Dahil sa kanila. Si Marco, tanong ko, mas mahina ang boses. Ayon sa narinig ko, sabi ni Lola, hindi rin siya umuuwi sa kanila. Ang mga magulang niya ay galit na galit. Ang sabi, tinanggalan daw siya ng lahat ng suporta. Nawalan siya ng malalaking kliyente. Walang gustong kumuha sa isang arkitekto na may ganoong klaseng reputasyon. Ang karma ay nagsisimula ng maningil. Mabilis. Walang awa. Nagkita ba sila? Pagkatapos, umiling si Lola. Sa tingin ko hindi. Ang apoy na binuo sa kasinungalingan ay madaling mamatay kapag nahipa ng katotohanan. Sinisisi nila ang isa't isa ngayon, sigurado ako. Ganyan ang mga duwag. Palaging naghahanap ng ibang masisisi maliban sa kanilang mga sarili. Tumango ako. Tama si Lola. Ang kanilang pag-ibig ay hindi tunay. Isa lang itong makasariling pagnanasa. Isang pagnanasa na sumira sa lahat. Nang sumunod na buwan, sinimulan kong pulutin ang mga piraso ng aking buhay. Nag-resign ako sa dati kong trabaho. Kailangan ko ng bagong simula. Ibinenta ko ang mga gamit na regalo sana para sa kasal. Ginamit ko ang pera para mag-enroll sa mga online class para matuto ng mga bagong kasanayan sa graphic design. Abala. Iyon ang kailangan ko para walang oras mag-isip, para walang oras makaramdam. Isang hapon habang naglilinis ako ng kondo, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi rehistradong numero. Karaniwan, hindi ko ito sinasagot. Pero may nag-udyok sa akin na sagutin. Hello, katahimikan sa kabilang linya. Hello, sino to? Pagkatapos ay isang boses. Isang boses na halos hindi ko na makilala. Clara? Anak? Si nanay. Napatigil ako sa paghinga. Ang hawak kong basahan ay nahulog sa sahig. Anong kailangan mo? Tanong ko. Ang boses ko ay walang emosyon. Narinig ko ang kanyang paghikbi. Gusto lang kitang kumustahin. Buhay pa ako. Kung yan ang gusto mong malaman. Clara, please. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag na basag. Alam kong wala akong karapatan. Pero, wala ka ngang karapatan, putol ko sa kanya. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Sinira mo ako. Sinira mo ang tiwala ko sa pag-ibig sa pamilya. Kinuha mo ang lahat sa akin. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya, napatawa ako ng mapait. Ang pagsusulat sa journal, hindi sinasadya. Ang mga lihim na pagkikita, hindi sinasadya. Ang pagsisinungaling sa sarili mong anak, araw-araw, hindi sinasadya. Hindi siya nakasagot. Tanging ang kanyang pag-iyak ang maririnig. Magpatawad pagpapatuloy ko. Marahil balang araw para sa sarili kong kapayapaan mapapatawad kita. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot at hindi nito maibabalik ang dati. Hindi na ako magtitiis sa mga paliwanag mo. Tapos na tayo. Ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang buo kong katawan, pero sa kabila ng panginginig, may naramdaman akong gaan. Parang isang malaking tinik ang nabunot sa aking dibdib.
Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Nailabas ko na. Lumipas pa ang ilang buwan. Naging mas abala ako sa pag-aaral. Nagsimula akong tumanggap ng mga freelance project. Dahan-dahan ang kondo na dati kulungan ko ay nagiging isang tunay na tahanan. Binili ko ito ng mga bagong gamit. Naglagay ako ng mga halaman. Ang bawat sulok ay sumasalamin sa kung sino ako ngayon. Isang babaeng nabubuhay para sa kanyang sarili. Isang gabi nag-aya si Andres na kumain sa labas. Pumayag ako. Ito ang unang pagkakataon na lalabas ako para sa isang bagay na hindi kailangan. Nagpunta kami sa isang maliit na restaurant. Habang kumakain, napansin kong may tinitingnan siya sa kanyang likuran. Ano yung tanong ko? Umiling siya. Wala. Pero hindi ako naniwala. Lumingon ako. Sa isang table sa pinakasulok ng restaurant, may isang lalaking nakaupo. Mag-isa, mapayat, balbas sarado. Ang kanyang mga mata ay malalim at malungkot. Matagal bago ko siya nakilala. Si Marco. Nag-iwas agad ako ng tingin. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi dahil sa pag-ibig kundi dahil sa isang halo ng galit at awa. Gusto mo na bang umalis? Tanong ni Andres. Umiling ako. Hindi. Hayaan mo siya. Pinagpatuloy namin ang pagkain pero ang presensya niya ay parang isang madilim na ulap sa paligid. Nang paalis na kami, dumaan kami malapit sa kanyang table. Nagtaas siya ng tingin. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Sa kanyang mga mata nakita ko ang lahat. Pagsisisi, kalungkutan, pagkatalo. Tumango ako sa kanya. Isang simpleng tango. Hindi ito pagpapatawad. Ito ay isang pagkilala. Isang pagkilala na pareho kaming biktima ng isang masalimuot na sitwasyon. Pero ako, pinili kong bumangon. Siya pinili niyang malunod. Pagkatapos nagpatuloy na ako sa paglakad at hindi na lumingon pa. Ang kapalaran ay may kakaibang paraan ng pag-aayos ng mga bagay. Ang mga taong nagdulot ng sakit ay unti-unting nawawala sa aking buhay, nagiging mga multo na lang ng nakaraan. At ang mga taong tunay na nagmamalasakit ay nananatili. Ang buhay ay nagpapatuloy. Ang mga sugat ay nagiging pilat, at ang bawat pilat ay isang paalala na minsan nasaktan ako. Pero mas mahalaga naghilom ako. Isang taon na ang lumipas mula sa araw na iyon. Isang taon na parang isang dekada. At kasabay nito, isang taon na parang isang kisap mata lang. Maraming nagbago, lalong-lalo na ako. Ang dating maliit na freelance gig ko ay naging isang maliit na startup. Ako si Andres, at dalawa pa naming kaibigan ay bumuo ng isang maliit na creative agency. Ako ang head designer. Siya ang head photographer. Ang aming opisina ay maliit lang, isang inuupahang espasyo na may malalaking bintana at tanawin ng syudad. Pero para sa akin ito ay isang palasyo. Isang palasyong itinayo mula sa mga abo ng aking nakaraan. Naging abala ang buhay ko sa trabaho. Ang bawat disenyo, bawat proyekto ay isang piraso ng aking sarili na ibinabahagi ko sa mundo. Nahanap ko ang aking boses hindi sa pagsigaw sa isang simbahan kundi sa tahimik na paglikha. Doon ko natagpuan ang tunay na lakas. Ang babaeng umiiyak sa sahig ng isang bakanteng kondo ay malayo na. Ngayon, isa na akong matatag na babae. Hindi dahil kailangan kong patunayan ito kanino man, kundi dahil naramdaman ko na ito sa bawat hibla ng aking pagkatao. Ang relasyon namin ni Andres ay nanatiling ganoon. Malapit na magkaibigan. Alam kong may nararamdaman siya para sa akin. Nakikita ko ito sa kanyang mga mata, pero hindi niya ako minamadali. Binibigyan niya ako ng espasyo para huminga, para maghilom. At iyon ang pinakamahalagang regalo na maibibigay niya sa akin, ang oras. Isang araw ng linggo nag-drive ako pabalik sa Tagaytay. Mag-isa, hindi ko alam kung bakit. May isang puwersa na humihila sa akin, pabalik sa lugar ng krimen. Pero hindi ako pumunta sa simbahan o sa hotel.
Pumunta ako sa sementeryo kung saan nakalibing ang aking ama. Matagal na mula nang huli ko siyang nabisita. Umupo ako sa damuhan sa harap ng kanyang lapida. Nilinis ko ang mga tuyong dahon sa ibabaw nito. "Hi, Tay," sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong. "Pasensya na po kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Naging magulo po ang lahat." Huminga ako ng malalim. "Marahil nakikita niyo po ang lahat mula dyan sa itaas." Pagpapatuloy ko. "Marahil galit kayo sa akin sa ginawa ko. O marahil naiintindihan niyo. Gusto ko lang pong malaman niyo. Okay na po ako." Isang luhang pumatak sa aking pisngi. Pero hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pagpapalaya. "Iniisip ko po kayo palagi," sabi ko pa. "At namimiss ko po yung pamilyang binuo ninyo. Yung pamilya natin noon. Pero kailangan ko na pong bitawan yon. Ang mga alaala, mananatili. Pero ang sakit kailangan ng palayain." Nag-ihip ang malamig na hangin. Para bang isang yakap. Para bang isang sagot. Ngumiti ako. Bago ako umalis, may isa pa akong gustong sabihin. Si Nanay po. Hindi ko pa rin po siya nakikita. Pero sabi ni Lola, nag-iisa na lang daw po siya. Sana po, saan man kayo naroroon, gabayan niyo pa rin siya. Kahit sa kabila ng lahat, nanay ko pa rin po siya. At ako, mapapatawad ko rin po siya. Balang araw. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Pagkatapos noon, tumayo na ako. Gumaan ang pakiramdam ko. Pauwi na padaan ako sa isang pamilyar na daan. Ang daan papunta sa bahay namin noon. Ang bahay na kinalakihan ko. Dahil sa kuryosidad, inihinto ko ang kotse sa di kalayuan. Ang bahay ay mukhang malungkot. Ang pintura ay nagsisimula ng tuklapin. Ang hardin na dati puno ng mga bulaklak ay napabayaan na. Sa bintana nakita ko ang isang anino. Isang anino ng isang babaeng nakaupo, nakatingin sa labas nag-iisa. Si Nanay. Hindi ako bumaba. Hindi ako lumapit. Tiningnan ko lang siya mula sa malayo. Isang babaeng bilanggo sa sarili niyang bahay, sa sarili niyang mga pagkakamali. Iyon ang kanyang karma. Iyon ang kanyang habambuhay na sentensya. Pinaandar ko na ang aking sasakyan at tuluyan ng umalis. Hindi na ako lumingon pa. Ang huling tagpo ng aking kwento ay hindi sa isang simbahan, hindi rin sa isang opisina. Ito ay sa isang burol sa Tagaytay. Sa mismong lugar kung saan sana itatayo ang resepsyon ng aming kasal. Nakatayo ako doon mag-isa habang papalubog ang araw. Ang kalangitan ay kulay kahel, rosas at lila. Ang lawa ng Taal ay tahimik. Isang taon na ang nakalipas sa parehong lugar na ito, akala ko ay katapusan na ng mundo. Akala ko ay hindi na ako muling makakangiti. Akala ko ay habambuhay na akong mabubuhay sa anino ng pagtataksil. Pero heto ako ngayon. Buhay. Humihinga. Buo. May mga pilat, oo. Malalalim na pilat na hindi na mabubura. Pero ang mga pilat na ito ang nagpapaalala sa akin ng aking lakas. Hindi na ako ang babaeng naghihintay ng prinsipe para iligtas siya. Ako na ang sarili kong reyna. Ako na ang sarili kong tagapagligtas. May tumawag sa pangalan ko. Lumingon ako. Si Andres. May dala siyang 2 tasa ng kape. Lumapit siya at tumayo sa tabi ko. Sabi ko na nga ba, dito kita mahahanap, sabi niya ngumingiti. Inabot niya sa akin ang isang tasa. Salamat, sabi ko. Tahimik kaming nanood ng paglubog ng araw. Walang mga salita ng pag-ibig. Walang mga pangako. Isang komportableng katahimikan lang sa pagitan ng 2 taong nagkakaintindihan. Marahil sa hinaharap may mamumuong higit pa sa pagkakaibigan. Marahil hindi. Pero sa ngayon, sapat na ito. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang karma ay naibigay na. Ang natira na lang ay ang paghilom.
Isang mahaba mabagal ngunit tiyak na paghilom. Tumingin ako sa papawirin, ngumiti ako. Isang ngiti na totoo, mula sa puso. Isang ngiti na tahimik at may bahid ng kalungkutan pero puno ng pag-asa. Isang ngiti ng isang babaeng natuto. Isang ngiti ng isang babaeng nakalaya. Sinunog nila ang pangarap kong kasal, pero mula sa abo, isinilang ang isang bagong ako. Ang kapalaran ko pala ay hindi ang maging asawa niya, kundi ang maging malaya,